Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na namang nakakalungkot na kwento ang ating babasahin at ibabahagi sa inyo ngayong araw. Ang kwento ng isa sa ating follower at tagapakinig na itatago natin sa pangalang Princess. Siya po ang may-ari ng ating kwento ngayon. Bago natin simulan ang kwento, ay isa-shoutout muna natin si Sandalan RBPia from Barangay Corosoyans, South Barira MTN, Boyong Manalinding or Norton Ismail from General Santos City, by Ash Ahmad from Rempis Ubi Maguindanao, Hanami Musa from Palimbang Sultan Kudarat, Labersan Laiba Amulan from Jinsan, and Morsid Makasasa from Bulacan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Princess. Isa po akong OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito po ang kwento ng aking buhay sa poder ng aking asawa nung umuwi po ako galing abroad. Noong September 28, 2019 ay meron po akong nakilala na lalaki na kaibigan ng kapatid ko. At yung lalaki na yon ay nanligaw sa akin hanggang sa araw-araw siyang pumupunta sa bahay namin. At dahil napakabait niya at napaka-gentleman niya sa akin at sa parents ko, hindi ko namalayan na ako'y nahuhulog na pala sa kanya. Unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya hanggang siya'y aking binigyan ng chance at sinagot ko siya hanggang sa nagpakasal kami. Nung una, maayos kaming nagsasama. Maayos ang aming pagsasama hanggang sa nung nag-isang buwan na kami ay nagsisimula na kaming mag-away araw-araw. Dahil kahit may trabaho siya, kung susunduin siya ng barkada niya para lang mag-basketball, ay ititigil niya ang trabaho niya para sumama sa kanyang barkada. Hanggang sa tinanong ko siya kung bakit siya ganun. Bakit kahit may trabaho, kung susunduin siya ng barkada niya, ay hindi man lang siya tatanggi, hindi man lang niya masabi na hindi muna siya makakasama dahil may trabaho pa siya. Sa halip, ay ang bilis niyang magsuot ng sapatos para sumama. Hindi man lang niya naiisip na hindi na siya binata, na meron na siyang pamilya na obligasyon niya. Pero ang mas nakapagtataka sa akin at nagulat ako sa sagot niya na mas naunang dumating sa buhay ko ang mga kaibigan ko kaysa sayo. Asawa lang kita at kaibigan ko sila. Sobrang sakit sa akin marinig yung sinabi niya, pero kinimkim ko yung sakit. Napayuko na lang ako at umiyak sa sinabi niya hanggang sa lumaki ang away namin nung gabi na yon. At di ko akalain na ipapahiya niya ako, pati ang parents ko, sa ginawa niya nung gabi na yon. Sa halip na ayusin niya ang away namin at magsorry siya, ay lumayas siya at nagtago. Ang pinakamasakit pa, ilang araw namin siyang hinahanap. Paulit-ulit tinatanong ang mga parents niya, ang mga kapatid niya at kamag-anak, kaibigan, kung nakita ba nila kung saan siya nagpunta. Pero ang sagot nila, hindi nila alam. Yun pala, ang totoo, alam nila kung saan siya nagtatago dahil sila mismo ang nagtago sa kanya. Ginawa nila kaming tanga. Ang sumbong pa niya sa parents niya ay nung gabi na yun ay nag-away daw kami at sasaksakin ko daw siya ng kutsilyo. Pero hindi yun totoo dahil bakit ko sasaktan ang sarili kong asawa? Ang hirap pala kapag ang napangasawa mo ay mga dato. Dahil kahit ikaw pa ang nasa tama at ikaw ang biktima, ikaw pa rin ang lalabas na masama. Pero kahit na ganun ang ginawa niya, na pinahiya niya kami sa paglayas niya, ay tinanggap ko pa rin siya. Tinanggap ko pa rin siya ulit sa bahay namin. Tinanggap pa rin siya ng parents ko ng buong buo na para bang walang nangyari at akala ko magbabago na siya. Dahil akala ko matututo na siya sa mga pagkakamali niya.
Pero imbis na magbago siya, mas lalo lang siyang lumala. Habang tumatagal ang pagsasama namin, araw-araw na kaming nag-aaway kahit nabuntis ako. Grabe yung stress na binigay niya sa akin, pero hindi pa rin ako bumibitaw dahil umaasa pa rin ako na balang araw ay magbabago siya. At baka kapag lumabas na ang anak namin ay magbabago na siya. Pero nagkamali ako ng akala. Dahil mas lalong lumala, dumating na sa punto na napagbubuhatan na niya ako ng kamay. Sinakal niya ako, pero hindi ako nagsumbong sa parents ko sa ginawa niyang yun dahil ayaw kong mapagalitan siya ng parents ko. Dahil mahal na mahal ko siya kahit na paulit-ulit niya akong pinagbubuhatan ng kamay. Hanggang sa dumating na sa punto na tinutukan niya ako ng baril. Sobrang takot ko na baka madamay ang anak ko noon dahil hawak-hawak ko ang anak ko nung time na yun na tinutukan niya ako ng baril. Kaya tumahimik na lang ako at umupo habang umiiyak. Nung mag-isang taon na ang anak namin, nagdesisyon akong bumalik sa abroad dahil akala ko kapag nakalayo ako sa kanya ay baka sakali na doon pa siya magbago. Pero muli na naman akong nagkamali ng akala dahil mas tumindi pa pala ang mga mangyayari. Dahil mas lalong lumala ang aming pag-aaway. Imbis na dapat sana kapag nag-uusap kami ay tatanungin niya ako, kukumustahin niya ako kung okay lang ba ako, nakakain na ba ako sa tamang oras, ay hindi niya magawa. Dahil ang ibubungad niya sa akin, sino yung mga kachat mo? Kahit babae din naman ang kachat ko at mga kaibigan ko lang ay sasabihin niyang lalaki ko. Wala na siyang ginawa kundi magselos, maghinala, kahit wala naman talaga akong ginagawang masama. Dahil nagtatrabaho ako para sa amin at para sa kanila ng anak namin. Kapag pinagsasabihan siya ng parents ko sa mga pagkakamali niya, siya pa ang galit, siya pa ang mataas ang boses, siya pa ang maninigaw at kahit alam niyang mali siya, para sa kanya siya pa rin ang tama. Hindi siya marunong tumanggap ng pagkakamali niya. Ayaw niyang tumatawag ako sa parents ko o sa mga kapatid ko. Ayaw din niya na tumutulong ako sa parents ko. Kapag nakikita niya na nakachat ko ang mga kapatid ko o tumawag ang mga kapatid ko, ay nagagalit siya. Bakit daw sila tumatawag? Bakit daw ako tumatawag sa parents ko? Kapag nanghihingi ng pera ang parents ko sa akin, ayaw na ayaw niyang binibigyan ko ng pera ang parents ko o mga kapatid ko. Buti sana kung siya ang nagtatrabaho. Buti sana kung pera niya ang pinamimigay ko sa pamilya ko. Pero hindi naman Pera ko din naman ang binibigay ko sa parents ko. Wala na rin siyang ibang bukang bibig kundi maghiwalay na daw kami. Sa ngayon, umabot na ako sa point na napuno na ako sa pag-iintindi sa kanya. Na ako lang yung nakakaintindi sa ugali niya. Pero ganito lang ang isusukli niya sa lahat ng pagsasakripisyo ko na lumayo para sa kinabukasan namin. Kaya noong September 22, 2023 ay muli akong nakipagsapalaran sa ibang bansa. Pero wala na siyang ginawa kundi ang bigyan ako araw-araw ng problema. Gusto niya kapag side sa family niya, tutulungan ko. Pero kapag side sa family ko, ayaw niya na tulungan ko. Napaka-unfair sa side ko. Bawal kong tulungan. Pero pag sa side niya, pwede kong tulungan. At kapag hindi ako tumulong sa side niya, sobrang galit niya sa akin. Kaya yung pagmamahal ko sa kanya, unti-unting nawawala, napapalitan ng puot at galit at sama ng loob. Dahil paulit-ulit na lang niya akong ginaganito at sinasaktan. Dumating na rin sa punto na halos magpapakamatay na ako. Muntik na akong tumalon sa rooftop ng bahay ng amo ko dahil sobrang stress ko sa kanya. Di ko na naisip na kapag namatay ako, paano na ang anak ko? Gulong-gulo na ako sa sitwasyon naming mag-asawa. Sa halip na pagsabihan siya ng mga kapatid niya sa mga maling ginagawa niya, ay sinusulsulan pa nila
ang mga ginagawa ng kapatid nila. Gusto ko po sanang humingi ng advice dahil ilang taon na din po akong nagtiis sa ugali niya. Kaya ngayon, punong-puno na ako ng puot at galit.